Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Ay nako po, taliwas sa inaasahan natin ang prosekusyon ng International Criminal Court sa kaso ni Tatay Digong ay pumalag doon sa mosyon ng mga abogado ni Tatay Digong para sa interim release. Ano ba itong interim release na ito? Well, ang interim release po yung panandaliang pagpapalaya sa akusado, pero hindi naman siya nagkakaroon ng tunay na kalayaan, no? Kumbaga parang house arrest. Siya ay hindi ma-detain sa isang detention facility, sa isang bahay, pero limitado pa rin ang kanyang movements at magkakaroon ng mga kondisyones. Now, ilan sa mga kondisyones na umayag o sinumite ng mga abogado ni Tatay Digong ay ang makakabisita lang sa kanya ay mga pamilya, no? At syempre, yung lugar, well, sinabi na ni VP Sara, isa sa lugar na pinag-isipan ay Australia, no? Hindi ko pa alam kung ano yung ibang lugar na pinag-isipan. Pero yung lugar kasi, kinakailangan membro ng ICC. At gaya ng nasabi ko nung naunang broadcast natin, iilan lang naman yung mga bansa sa mga karatig bansa natin ang membro ng ICC. Isa na dyan ang Australia, nandyan din ang New Zealand. Pero dito sa malapit sa atin sa ating bansa talaga, ay ang malapit lang ay South Korea, no? At hindi ko pa alam talaga kung saan siya mapupunta, no? Pero ang sinasabi ng marami, dahil nagpunta ng Australia si VP Sara, at inamin naman niya na isa sa mga bansa na posibleng magkaroon ng interim release si Tatay Digong in Australia, isa na yan sa kinukonsider. Pero hindi natin inaasahan ay yung pagpalag ng prosecution. Bakit? Kasi doon mismo sa motion ng abogado ni Tatay Digong, sinabi nila na nagkausap na sila ng prosecution at hindi raw tututol ang prosecution. Kaya naman, akala ng marami, in the bag na. Kasi pag hindi naman tumutulang prosecution, wala nang dahilan para hindi siya magkaroon ng interim release. Well, ngayong formal na pong naghain ng oposisyon ang prosecution, well, ayan po, paglalabanan pa rin ang issue ng interim release. Hindi pa po yan in the bag. Siyempre po, kung hindi naman nag-oppose at sumuporta pa ang prosecution, in the bag na yan. Ngayon po, talagang pag-aaralan pa ng hukuman. Ano ba yung mga bagay-bagay na titignan ng hukuman? Well, una-una, yung pagiging flight risk. Siya ba ay eskapo? Well, alam nyo naman po, kung siya naman ay i-release sa isang bansa na talagang miyembro ng ICC at magkakaroon ng kondisyones, asahan naman natin na yung bansang yon, Australia o kung saan man, ay ipapatupad ang mga kondisyon na yan, no? At kasama sa mga kondisyon na yan, ay pagbabantay sa kanya, no? Hindi po ibig sabihin na interim release ay completely malaya na, no? Talagang house arrest po yan, kumbaga. Hindi siya po pwedeng lumabas ng bahay niya unless for specified reasons, siguro medical reasons, no? At yung mga bisita niya ay dun nga sa hinain ng abogado ni Tatay Digong, ang bisita niya ay limitado lamang sa mga kapamilya. Pangalawa, is meron bang possibility na siya ay gumawa pa ng krimen? Well, marami talaga doon sa nag-react doon sa petisyon o doon sa motion ng abogado ni Tatay Digong kasi nakasulat doon, will not commit crimes, no? Well, yan naman po yung requirement na sabihin. Hindi naman po yung pag-amin, no? Hindi talaga yung inaamin, pero siyempre, pag binasa mo, parang pag-aamin. Ang sinasabi lang dyan ay, pag ikaw ay naka-interim release, wala kang krimen na magagawa or posibleng gawin or gustong gawin, no? So, sinasabi lang na magiging law-abiding ka. Bagamat yung pagsulat talaga doon sa papel ng mga abogado ay parang nagbibigay ng impresyon na umamin na, no? Hindi naman po. Yan po isang requirement lang ng Rome Statute, kaya kinakailangan ulitin at sabihin in fairness, no? Pangatlo, may posibilidad ba na siya ay mag-i-influence doon sa mga testigo, mananakot, o di naman kaya pakikialaman ng mga ebidensya, yung tampering of evidence, no? Siguro naman po pag malayo na ang Tatay Digong at hindi naman nasa Pilipinas, lahat ng testigo ay either nasa Hague or nasa Pilipinas, wala naman pong influensya na si Tatay Digong, no? So, sa madaling salita, ano ba ang tingin ko? Well, ang tingin ko po, unang-una, hindi naman po siguro flight risk ng isang 80 anyos. At sa totoo lang po, kung gusto lang na tumakas ni Tatay Digong, matagal na niyang ginawa yan. Kasi alam niyo naman dito sa Europa, hindi gaya sa Pilipinas, na ang mga pulis ay lahat armado. Dito, hindi naman, no? Pero si Tatay Digong bilang isang abogado, talagang humaharap siya sa proseso, no? Hindi siya nag-shortcut. Siguro nga, to a fault, no? So sa tingin ko, talagang hindi siya flight risk. At saka, ano ba naman magagawa pa na 80 anyos on his own? Hindi nga kaya maglaba at magluto para sa sarili niya. Tatakas pa, no?
At syempre, yung mga pagbibisita, limitado lamang sa mga close members of the family. At inoobserbahan pa, binabantayan pa, pinakikinggan pa. So paano siya magpaplano ng pagtatakas niya? No? Wala namang pagkakataon, walang oportunidad na magplano ng kanyang pagtatakas. O, pangalawa, meron ba siyang krimen na gagawin? Naninindigan nga tayo na walang krimeng ginawa ang Tatay Digong. Alam niyo yung crimes against humanity, ang definition niyan is either widespread or systematic attack against civilian populations knowing that it is being directed against civilian populations. Tagalogin natin. Malawakan or systematic na pag-atake sa mga civilian na nalalaman na ang tinatarget ay mga civilian dahil sila ay civilian. O kung titignan mo yung war on drugs, hindi naman po yan tinatarget ang kahit sino dahil sila ay civilian. Kung meron mang mga collateral damage dyan, yan ay dahil nga meron mga dahilan ang ating kapulisan para gumamit ang dahas. At kung wala ngang dahilan, napaparusahan naman ang hukuman natin. Of course, rinireklamo nila na konti lang daw ang napaparusahan. Bakit? Marami na bang naparusahan ng ICC? Aber, hindi nga, no? Kung ikukumpara mo yung numero ng lokal na hukuman, mas marami pa rin kaysa sa ICC na yan. Diba? So, sa tingin ko po, wala talagang krimen na nagawa ang Tatay Digong at dahil wala man siyang krimen na nagawa, wala naman siyang krimen na po pwede pang gawin. Now, yung pagdating naman sa pagpananakot sa testigo at saka yung pagtatamper ng evidence, ano ba namang oportunidad ni Tatay Digong dyan? Malinaw na ang Marcos administration nang nag-surrender kay Tatay Digong, hindi pa nga hinihingi ng ICC, ibinigay na. Ibig sabihin, anong kakayahan ni Tatay Digong na manakot sa mga testigo samantalang talaga namang magkalaban na sa politika ang Marcos at Duterte? Mabuti sana kung kontrolado pa ng pulis ng Tatay Digong ang ating kapulisan at hukbong sa datahan. Hindi na nasa kamay na ng kalaban. At kayo naman, kung hindi nyo pa alam na magkalaban ng Duterte at Marcos, hello, anong planeta kayo galing? Malinaw na malinaw po yan na hindi mo magkakampi ang Marcos at Duterte. So kapag hindi mo kasi kontrolado yung gobyerno, wala kang magagawang pananakot, wala kang magagawa ng tampering of evidence. So sa tingin ko, dapat pa rin mabigyan ng interim release. Bagamat sa tingin ko, hindi yan ang gusto talaga ni Tatay Digong. Ang gusto ni Tatay Digong, umuwi na ng Pilipinas at husgahan ng lokal na hukuman kung meron talaga siyang pagkakasala na dapat siya managot. No? Hindi yung interim release na yan. Bagamat, iniisip ko naman, siguro, yung atmosphere na ikaw ay nakatira sa bahay, mas mabuti kaysa dun sa atmosphere na nakatira ka sa isang detention facility. Bagamat ito nga pong detention facility ni Tatay Digong ay tinatawag na Hilton of Prisons kasi wala pong rehas dyan. Wala pong hinahalikan na rehas yan. So yan po ay parang dormitoryo, no? At malaki yung espasyo, merong garden, pwede sila maglakad-lakad, hindi lang sila makakalabas talaga ng detention facility at hindi po pwedeng magkaroon ng kahit sino na bisita. Na ganoon din naman mangyayari kung siya ay merong interim release.